Ang problema sa mga coastal barangay ng Masbate, problema rin ng marami pang lugar sa Pilipinas. Dahil sa magkakalayo ang mga isla sa isa't isa, pahirapan ang pagkonekta ng mga tubong susuplay ng tubig sa bawat munisipyo. Bukod pa dyan, may mga lugar na kundi man salat ang mga bukal, mismong ang lupang kinatatayuan ng barangay ay sadyang walang kakayahang maglabas ng tubig na bubuhay sa isang populasyon. Pero may isang barangay sa munisipyo ng Magallanes sa Sorsogon ang tila nakatawid sa mga balakid na ito. Ito ay ang Barangay Biga, isa sa 34 na barangay na sakop ng Magallanes. Liblib ang lugar na ito, masukal at kadalasang maputik. Kung dati-rati panikpanaog ang mga tao rito, dala ang kanilang mga naigib na container, ngayon ang tubong ito na ang nagdadala ng kanilang araw-araw na rasyon. Sabi nga ni Kapitan Elmer Datu ng Barangay Biga, matagal na raw silang naghihirap sa rasyon ng tubig, kaya sila na mismo ang kumilos. Itong buong reservoir na to, kumbaga sa inyo na to, wala na kayong utang, wala kayong babayaran. Wala po, wala po. Bakit niyo po naisipan na mag-solicit instead na humingi ng tulong na lang sa local government na sila yung magbayad? Naisipan namin na kumunik sa bayan ng Magallanes ng tubig. Kaya yun ang ginawa namin, nagtulong-tulong kami, ng mga barangay officials, mga tao. Yun, nagkaroon po kami ng water source. Hindi raw siya nahirapang kumbinsihin ng mga tao. Ang kailangan daw ay ipaintindi sa kanila ang totoong sitwasyon. Nagabayanihan po kami dito, katulad yan, nagabayanihan kami. Sa tulong ng ilang mga private organization at lokal na pamahalaan, ang Barangay Biga ay nakalikom ng 4 na milyong piso para makabili ng mga tubong magkukonekta mula sa source ng tubig sa poblasyon ng Magallanes na tatawid sa Bagatao Island, papunta sa kanilang sariling reservoir. So ngayon mas maayos ang sitwasyon, tama? Regular naman yung pagdaloy ng tubig. Bukod dito, nakapagpagawa sila ng maliit na imbakan ng tubig, tulad nito na may communal faucet para sa mga bahay na wala sa sentro ng barangay. Sa Magallanes, matatagpuan ng bukal ng Dumalwa na siyang nagsusuplay ng tubig sa mga barangay na sakop nito. Maging ang Barangay Biga na tawid dagat pa, inaabot din ito. 1 kilometro ang haba ng pipeline na nagdurugtong mula sa bayan hanggang sa isla ng Bagatao. Ang karatig isla ng Biga, ang Barangay Behiya, maswerte ring nadaluyan ng biyaya ng tubig. Dumaan na yung tubig na hinihintay ninyo. Ano hong naging pakiramdam ng buong barangay? Siyempre masaya, gawa ng talagang nabigyan na kami ng potable water. Nung pinasok na po yung tubo ng tubig dito, magkano na po ang naging konsumo ninyo sa bawat tubig na inyong nagagamit? Gumagamit kami ng mga 10 containers po. 10 containers at Apo. magkano po? Tubig ano lang yun, panginom lang yun. Pwera yung pampaligo. Apo, so magkano na nga po yun? Times 10. So 10 times 10, Apo, 100 100. pesos. Yes.
Pero kwento ni Mang Jose, bago nila natamasa ang ginawa, hindi biro ang kinagisnan nilang hirap. Ang iniigiban namin sa bayan, Gaano po kalayo ang bayan dito? mga almost 2 kilometers away from Barangay of Lihia. Tapos, Ngayon, doon kami nag-iigib ng tubig. gaano po kadalas yung pag-iigib nyo ng tubig Every day, Sa isang araw po, ilang beses kayo dalawang bumabalik? bisis. Okay. Dahil marami rin ang nagbibili ng tubig, yung iba din disturb. So ang ginagawa nyo, nininegosyo nyo po yung tubig? Oo, yeah, dahil yung iba negosyo. Okay. Ako naman namimili. Bumibili ako. Minsan, kailangan pa nilang suungin ang nagsusungit na kalikasan, makaigib lang ng tubig. Diyos ko, napakahirap gawa na lalong-lalo na kung medyo malakas ang habagat. Okay. Ang alon dito lampas sa bubong na yan ng bahay. Po? Simula pa ho nung pagkabata nyo, hindi nyo nasaksihan ng gripo dito? Tama ba? Hindi. Walang gripo dito. Taong 2008 nang bayuhin sila ng matinding bagyo na nagdulot ng landslide dahilan para maputol ang supply ng tubig. Kaya pansamantala silang kumuha ng supply sa Aguada Sur. Kasi may bagyo noon. Nang ma-restore yung kuryente, bali, mayroon na naman kaming isang source dito, which is nandoon sa Barangay Aguada Sur, Bukal-Bukalan Spring. Pero gumagamit kami ng submersible pump para ma-extract yung tubig galing doon sa source kasi mas mababa yung elevation ng source ikumpara natin po dito sa area kung saan dideliveran ng tubig. Kung minsan tinatanong ko ang aking sarili, sabi ko, ano kaya ang magandang solusyon? Sabi nyo Pero matagal nang lumipas ang landslide. Halos wala at gapatak pa rin ang tubig na tumutulo sa mga gripo ng barangay. Wala. Ngayon wala. Yan mo? Ito, patak na lang din. Patak din. So, sa pangatlong bahay na binisita namin, puro patak-patak na lang Patak. yung Ayan. tulo ng tubig. Anong pakiramdam no na dati wala, ngayon meron, pero ngayon papatak? Madalang araw wala. 2 araw na po kayong walang tubig. Ngayon mayroon. Ang dahilan, mula kasi sa 18 communal faucets na inilagay sa Barangay Behia, kinabitan pa ito ng mga taga roon ng mahigit 100 pa. Ang main pipe doon sa sa Magallanes is doon nakatap ang galing papuntang Behia, doon nakatap. Ang pusit namin noon 18 lang ang pusit namin. Okay. Hindi katulad ngayon na napakarami na. Dahil medyo magkaroon ng kwarta, siyempre magpapakabit ka na. So I think siguro ngayon ang napusit dito is mga 140 o 135, ganun. Batid naman daw ng lokal na pamahalaan na mali ang ganitong sistema, pero para sa kanila, mahalaga na masuplayan ng tubig ang mas nakararami nilang kababayan. Practice na at saka naging practical na ang ibang mga households doon gusto nila may sarili na silang outlet, may sarili na silang gripo. Kumbaga, hinayaan na lang, tinolerate na lang namin. Ang problema ay yung nakadagdag na pusit. Sino ho ang may pagkakasala doon? Tao. Okay. Wala namang perpektong sitwasyon sa mga ganitong pagkakataon, lalo na sa mga lugar gaya ng Sorsogon na madalas daanan ng bagyo at isa sa pinakamahirap na probinsya sa bansa. Malaking pondo ang kailangan upang mabigyan ng sapat na supply ng tubig ang mga lugar na nasasakupan nito. Sa ngayon, 5 milyong piso pa lamang ang maibibigay na pondo ng gobyerno sa susunod na taon. 2 milyon ay para sa Barangay Behia. So that 5 million is just a pipeline or it's a reservoir or it's a collection of tubig? Actually, most of them is going to be invested sa transmission pipeline. Bagamat salat pa rin sa malinis na tubig na maiinom ang mga naninirahan sa Barangay Behia, pasalamat na lang daw sila at naaambunan pa rin sila ng patak ng tubig.
water should be one of the main basic service that government has to provide. Pero gayunpaman, ang disiplina at pagtutulungan ng mga tao at pamahalaan ang nakikita nilang solusyon dito. Well, for one, mga local government officials, dapat may sarili silang wish list for their people. And that wish list should be turned into something tangible. Lalo pat kung minsan na daw nilang nagawang solusyonan ng problema, bakit daw nila hindi kakayaning muli? Mahirap paniwalaan na sa ganitong makabagong panahon kung saan ang daloy ng teknolohiya ay walang patid. May mga lugar pa rin sa Pilipinas na salat pa rin sa patak ng tubig. Pero sabi nga ng isang kapitan sa Sorsogon, basta sama-sama kaya namang umasenso. Simpleng solusyon at mga katagang lagi nating naririnig pero may katotohanan. Kung sama-sama tayong mag-iingay, sama-samang kakalap ng tulong, at sama-samang gagawa, walang imposible. Pag pinagsama-sama ang bawat patak ng pagsisikap, bubuhos ang pagdaloy ng kaunlaran. Ika nga ng mga matatanda, bayanihan. Mula dito sa mga isla ng Sorsogon at Masbate, ako si JC Sora Orense para sa Kaya. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.